Samantala mga kapuso, isa po sa mga kinakaharap na problema ngayon ng mga beekeepers sa Benguet ang pagkamatay ng mga bubuyog dahil sa epekto ng hard pesticide na ginagamit sa mga pananim doon. Posible pa raw itong lumala kung patuloy ang paggamit ng toxic pesticide. Ito po ang kwentong dapat abangan sa bagong episode ng Born to be Wild na mapapanood sa Linggo 9 a.m. Narito po ang pasilip. May natatagong munting kaharian sa maliliit na kahon. Sa halip na nasa gubat, dito sila naninirahan. Nakakilala ko si Julius, isa sa mga beekeeper sa Baguio City. Mahigit 2 taon na siyang nagba-backyard bee farming. Ito po yung mga species ng mga honeybees na mababait. Ito po yung may scientific name na Apis mellifera. Challenging ang buhay ng bee field workers, lalo na't posibleng may dalang panganib sa paghahanap ng makakain. Ang Baguio Benguet ay maraming mga vegetable farm. Nag-i-spray sila ng pesticides. And then, na-affect yung ating mga honeybees, especially yung mga flowering plants. And then, pumupunta itong mga honeybees natin para kumuha ng nectar and then nakukuha na nila yung pesticide. Ang pesticide na nakukuha ng field bee sa labas ng colony, posibleng nilang ikamatay. Noong November 2023, mula 70 to 80% ng mga bubuyog ang namatay sa kanilang bee farm. Sabi ng United Baguio Beekeepers Association, posibleng lumala ang sitwasyon kung patuloy ang paggamit ng hard pesticide. Sa ngayon po, marami pong tinatawag na cases of beehive poisoning. Hindi minsan naiiwasan na yung mga halaman na nasprayhan po ng highly toxic pesticide ay nakukuha po ng ating mga alagang bubuyog during their pollination activity. Ayon sa United Nations, ang posibleng pagkaubos ng mga bubuyog ay 1,000 beses na mas mataas kaysa normal. Isa na dyan ang paggamit ng pesticide. Sa ilang bahagi ng Benguet, organic farming ang sagot para makaiwas sa paggamit ng pesticide. Itong mga pechay na to, mas natitinda nila ng mas mahal at mas safe kasi nga yung pagpapalaki dito sa pechay, hindi nila ginamitan ng pesticides. So if these insects can survive dito sa mga dahon ng pechay na ito, lalo na tayo. Kilalang madiskarte at masisipag ang mga bubuyog, kaya mahalagang mapanatiling ligtas ang kanilang ginagalawan. Ako si Doc Fertz Resio, Born to be Wild. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.